Hello class! Welcome sa ating discussion para sa Chapter 8, Organizational Leadership. Alam niyo ba, may kasabihan tayo na the best leaders are also teachers. Kaya naman, napaka-importante ng lesson na ito para sa inyong journey bilang future educators. Bago tayo magsimula, tingnan muna natin ang goals natin para sa chapter na to. Pagkatapos nito, dapat kaya nyo nang maipaliwanag kung ano ba talaga ang organizational leadership. Pag-uusapan din natin ang pinagkaiba ng leadership sa management at hihimayin natin ang iba't ibang leadership styles. Kasama na dyan ang situational, servant, at transformational leadership. Bakit ba natin ito kailangang pag-aralan? Kasi bilang mga professional teachers, darating ang point na mapopromote kayo. Pero kahit sa classroom pa lang, maituturing na kayong leaders at managers. Hindi kumpleto ang pagiging teacher kung wala kayong skill sa pag-lead ng inyong klase at organisasyon. May mabilis lang akong activity para sa inyo. Isipin nyo muna, para sa inyo, sino ba ang isang organizational leader? Ano ba ang ginagawa nila sa araw-araw? At anong qualities ang dapat nilang taglayin para maging effective sila? Dito sa organizational chart na nakikita nyo, malinaw kung paano gumagana ang leadership. Ang organizational leadership ay ang pagtulong sa pag-set ng strategic goals para sa school o sa organization. Hindi lang ito basta pag-uutos, ito ay ang pag-motivate sa bawat miyembro para magawa nila ng maayos ang kanilang assignments at maabot nila ang mga goals na ito. Ang organizational leadership ay effective lang kung balanse. Ibig sabihin, iniisip nito kung ano ang pinakamabuti para sa bawat individual. At kasabay nito, kung ano rin ang makakabuti para sa buong grupo o organisasyon. Gaya ng nasa picture, ang isang teacher leader ay gustong makagawa ng difference para sa mga kapwa teachers at students. Tandaan nyo class, ang organizational leadership ay hindi lang tungkol sa posisyon. Ito ay isang attitude at work ethic. May integrity ka ba? Sincere ka ba sa trabaho mo? Kahit nasaan ka man, sa taas, sa gitna o sa baba ng organization, basta't may commitment, consistency at competence ka, isa kang leader. Bilang school head, kailangan mong maging leader at manager ng sabay. Pag sinabing leadership function, ikaw ang nag-formulate ng vision, mission at goals ng school. Pero sa management function naman, ikaw ang naniniguro na ang plano ay nai-implement ng tama, on time at kumpleto ang resources at tao para sa trabaho. Tingnan natin ang table na to para mas malinaw. Ang managers transactional sila. Focus sa paggawa ng trabaho ng tama at pag-maintain ng status quo. Pero ang leaders transformational. Sila ang bumubuo ng vision, ini-inspire ang followers at sila ang nagdadrive ng pagbabago sa culture. In short, managers do things right but leaders do the right thing. Pag-usapan naman natin ang mga tools na dapat nasa bag ng bawat leader. Ang tatlong mahahalagang skills. Unahin natin ang tinatawag na technical skills. Hindi lang ito para sa mga IT. Sa atin sa education, ito ay ang kaalaman sa mga basic processes. Halimbawa, marunong ka bang gumamit ng email para sa official communications? Kaya mo bang gumawa ng magandang PowerPoint presentation para sa klase? Ito yung how-to ng ating trabaho. Human skills. Ito ang puso ng leadership. Ito ang abilidad mong makisalamuha at mag-build ng teamwork. Bilang leader, kailangang marunong kang makinig, mag-motivate at rumispeto sa bawat miyembro ng iyong team para maging effective ang iyong samahan. At pangatlo ay ang conceptual skills. Ito naman ang big picture skill. Dito pumapasok ang pag-iisip sa mga models, frameworks at long-range plans. Hindi ka lang nakatingin sa kung anong gagawin bukas, nakikita mo ang vision ng school para sa susunod na 5 taon. Ngayon, paano ba tayo mag-lead? May 4 na classic styles dito. Una, autocratic. Siya ang boss.
Ang leader ang nagdidesisyon ng mag-isa nang walang konsultasyon sa iba. Mabilis ito, pero madalas ay hindi nararamdaman ng members na kasali sila. Consultative o consultative. Medyo mas open ito. Nagtatanong ang leader sa members pero sa huli, siya pa rin ang masusunod sa final decision. Ikatlo ay democratic. Dito, full participation ng lahat. Ang mga desisyon ay ginagawa base sa consensus o pagkakasundo ng nakararami. Empowered ang mga miyembro dito. At ikaapat ay ang tinatawag na laissez-faire o free reign. Iniiwasan ng leader ang responsibility at hinahayaan lang ang members na gumawa ng sarili nilang diskarte sa trabaho. Minsan delikado ito kung hindi pa bihasa ang team. Pero alam niyo ba, ang pinaka-effective na leader ay yung marunong mag-adjust. Ayon kina Hersey at Blanchard, may tinatawag tayong situational leadership. Dumidepende ang style mo sa readiness ng iyong followers. Una ay yung selling o directing. Para ito sa mga novice o bago pa lang na excited pero kulang pa sa skill. Kailangan silang tutukan at turuan. Ikalawa ay ang telling o coaching. Para naman ito sa mga marunong na sana pero demotivated o ayaw gawin ang task. Kailangan nila ng coaching at encouragement. Ikatlo, participating o supporting. Ito ay para sa mga bihasana pero kulang sa self-confidence o ayaw kumuha ng responsibility. Support lang ang kailangan nila mula sa leader. At ikaapat ay ang delegating. Ito ang goal. Para ito sa mga expert na willing at kayang-kayang mag-take ng responsibility. Pwede mo na silang hayaan dahil alam nilang gagawin nila ang tama. Huli, tingnan natin ang dalawang modernong approach. Una ay ang servant leadership. Sabi nga ni Robert Greenleaf, ang leader ay nandoon para mag-serve muna bago mag-lead. Bilang school head, hindi ka pagsisilbihan. Ikaw ang magsisilbi sa mga teachers, students, and parents. At ikalawa ay ang transformational leadership. Sila ang mga visionary. Ginagamit nila ang kanilang karisma para mag-inspire at magpasok ng innovation para mabago ang school culture. Pero tandaan, para maging sustain o tumagal ang pagbabago, kailangan ang suporta ng stakeholders at siguraduhin na iintindihan ng lahat ang innovation na ito. So yun, ang Chapter 8. Tandaan nyo class, hindi kailangan may mataas na titulo para maging leader. Kahit nasaan kayo ngayon, simulan nyo nang i-practice ang tamang attitude at skills. I hope nakatulong ito para mas maging ready kayo sa inyong future career. Kung may tanong kayo, i-message nyo lang ako. Kita-kits sa susunod nating discussion. Keep safe everyone.